Isang magandang umaga po sa lahat. Bali ngayong araw, i-update ko na kayo kay 141 kung ano na nga ba naglagay sa ibon natin at kung kamusta na nga ba siya. Bali nitong nakaraang derby natin ng North 2023, mapalad tayo dahil hindi kami binigo ni 141. At sa nakalipas na isang linggo mula nang umuwi sa atin si 141, agad naman akong umuwi sa atin para kamustahin kung ano na nga ba naging lagay ng ibon natin na si 141. Bali ito yung video update ko sa ibon natin. Mapapansin natin dito na gumanda ang kondisyon ng ibon natin. Pero sa kabila ng magandang kondisyon ni 141, kasabay naman nito ang pagwagsak ng katawan niya. At ngayon, kukunin ko yung ibon natin para makita at malaman nyo rin kung gaano nga ba bumagsak yung katawan ng ibon natin. Mapapansin natin dito na naging manipis ang katawan ng ibon natin kung ikukumpara natin sa mga naging hipo niya nitong mga nakaraang training at derby natin. At bago ko lang ituloy ang video natin tungkol kay 141, gusto ko lang muna pasalamatan yung mentor natin na si Kuya Romel dahil binigyan niya ulit kami ng isang ibon. Bali na-acquire ni Kuya Romel yung magulang nito sa isa nating tropa na si Raymond Arriesgado na siya namang pinalad na makapagpauwi ng MacArthur Finisher. Bali sa madaling salita, buong kapatid nito yung MacArthur Finisher ng tropa natin na si Raymond Arriesgado. Kung susuriin natin mabuti yung ibon, malaki ang pagkakahawig niya sa kuya niya. Maging kagaya din sana siya ng kuya niya balang araw kapag nailipad natin siya ng south. At makalipas pang ilang linggo, muli akong bumalik sa loft natin para kamustahin ulit ang lagay ni 141. Nang muli kong mahawakan yung ibon natin, napansin ko na naging mas manipis pa ang katawan niya. Sa kadahilan ng ibon natin na si 141 ay naglabas na ng unang inakay nila.
Noong makita ko ang inakay ni 141, hindi ko inaasahan na maglalabas siya ng red bar. Nang tinanong ko si Utol kung bakit red bar ang inilabas na kulay na anak ni 141, ay dahil magkaiba pala ang tatay ng dalawang YB natin. At dito na rin sinabi sa akin ni Utol na ang unang pinares niya kay 141 ay ang first clutch na anak ni TSPS na red bar natin. At ang tatay naman ng isa pa nating YB ay galing kay Tatay Nap. Bali ang kulay ng tatay nito, blue bar na malinis. Bali hindi ko na rin nakuhanan ng picture ang tatay niya dahil gawa ng sumibat ito sa loof natin. Narito naman ang lumang video ko sa kulay red bar na pares ni 141 noong inakay pa siya. Sa nakalipas na mahabang panahon na hindi ako nakauwi sa loof natin, muli kong nasilayan ang itsura ni Bagwis. At sa mahaba ring panahon na iyon, naglakayan na rin ang iba pa nating mga YB. Makikita natin dito ang dalawang ibon na binigay sa atin ni Kuya Romel na anak ni Darwin at ang buong kapatid ng MacArthur finisher ni Raymond Arriesgado. Bali sa susunod po nating video, ipapakilala ko po sa inyo isa-isa ang mga bago nating YB at kung sino nga ba ang mga magulang nito. At bago ko lang po tapusin ang video na to, gusto ko lang po muna humingi ng paumanhin sa inyo dahil ngayon na lang po ulit ako nakapag-upload. Ang dahilan kung bakit ngayon na lang po ulit ako nakapag-upload ng bagong video ay dahil naging busy po ako sa loob ng mahabang panahon. Dahil nagkaroon na po ulit ako ng trabaho sa Hilot Center. Bali po ang Hilot Center ay malapit lang po dito sa aming lugar. Nasa 3 to 5 minutes lamang po ang lakaran papunta sa aming Hilot Center, Bagong Silang. Paglabas lamang po ng highway na ito, may kita nyo na po ang Langit Road. Bali ang exact location po nitong ating Hilot Center ay dito po sa Hilot Center, Bagong Silang, Caloocan City, Phase 9. Langit Road po, tapat lang po mismo ng Lacson yung ating Hilot Center. Ayan po, makikita nyo po dyan na zinom ko dahil po malapit na po tayo. Ilang lakad na lang po ay mararating na po natin ang ating Hilot Center. At hindi sa kalayuan po ay natanong ko na po ang aking kabady na si Sir Edmond Soriaga. Bali mabilis nyo lang po matutunton ang ating Hilot Center dahil sa harap po nito ay may nakakabit na tarpaulin na may nakasulat na Hilot Center. At ito pong Hilot Center natin ay second branch na po ito dahil ang first branch po ng ating Hilot Center ay nasa Muson po na malapit lang din po dito sa may Caloocan City. Sa katunayan po nitong November 28, 2023 ay nagsimula na po ang aming grand opening. At makalipas lang po ang ilang minuto ay binuksan ko na po itong ating Hilot Center. Ayan po, sambali po sa mga gusto pong magpahilot sa amin. Narito po ang ating mga service offered na pwede nyo pong ma-avail kapag ho kayo ay magpapahilot na. Para po sa mga hindi pa po nakakaalam sa lugar na ito o sa mga contact number ng Hilot Center na ito ay ipa-flash ko po dito sa ating video. At dito po sa aming Hilot Center, sa loob po nito ay maaari po kaming makapaghilot ng 5 tao dahil meron po kami ditong 5 bed na pwede namin magamit kung sakaling kayo ho ay nasa 5 pataas. Yun lamang po at bibitinin ko po muna kayo sa araw na ito. At sa susunod na araw na lang po ulit. Bye! Bye.
Bali sa solid po naming mga taga-suporta, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang aming YouTube channel na Hilot Center Vlogs. At lubos din po ako nagpapasalamat sa mga solid na supporters natin sa pagsubaybay mula training hanggang matapos ang derby natin. Bali maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at walang sawang panonood sa mga video natin. At sa mga kalapatids naman po natin na gusto magpahilot dito sa amin, maaari niyo po kaming i-message sa Facebook page namin na Hilot Center Bagong Silang. Located po siya dito sa Caloocan City, Phase 9 Langit Road, tapat po kami ng Lacson. Bali hanggang dito na lang po muna ang video natin ngayon. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood.